Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Super Devo Uling System. Kabanata 2151. Pumasok sa Assessment Valley. Sa banal na kaharian, ang karamihan sa mga tao ay hindi pumipili ng anumang subordinate na propesyon, kaya kadalasan ang bawat subordinate na propesyon ay maaaring makakuha ng mataas na katayuan. Ang mga alchemist, refiner, ipinagbabawal na master, tagapagsanay ng hayop, at iba pang mga propesyon na nasa ilalim ng lupa, kapag ang kaharian ay umabot sa isang tiyak na antas, hindi sila dapat maliitin. Ang dahilan kung bakit ang orihinal na 10,000 Beast God sect ay may napakalawak na teritoryo at maaari pa ring makakuha ng ilang espesyal na pagtrato ay dahil sila ay isang sekta na pinangungunahan ng beast taming. Siyempre, may malaking pagkakaiba kahit na ang mga subsidiary na propesyon, halimbawa, kumpara sa tagapagsanay ng hayop at tagapagpino, kung sila ay nasa parehong larangan, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa paggamot. Pagkatapos ng lahat, ang isang banal na hayop o kung ano, kung mayroon kang lakas ay maaaring pilitin na mapasuko, kaya ang hayop na tamer ay isang bit ng isang manok. Pero iba ang refiner. Ang bawat isa sa kanila ay maaaring pinuhin ng mga armas, na kung saan ay isang pulutong ng kayamanan, at ang mga espesyal na magic armas ay maaari lamang nilang pinuhin. Tumingin si Liu Luo sa mga taong ito sa harapan niya. Sa oras na ito, nakatayo siya sa mataas na platform at lumilingon sa paligid, nang makita niya si Ye Zuan, bahagyang tumango siya, at pagkatapos ay sinabi. Tulad ng alam mo na, ngayon ang araw ng ating taunang pagtatasa. At sa pagkakataong ito kailangan mong pumasok sa lambak ng pagtatasa. Marami sa inyo ang nakapunta na doon, at syempre ang ilan sa inyo ay hindi pa, kaya maikling pag-uusapan ko ang tungkol sa mga patakaran dito. Ang Assessment Valley ay isang espesyal na lihim na kaharian na espesyal na nililigiran ng aking kampo ng pagsasanay sa Moshang. Mayroong kabuuang 5 antas sa lihim na kaharian dito, ang iyong kaharian ay iba, kaya iba rin ang lugar na kailangan mong pasukin. Ang Divine Realm ay pumapasok sa unang zona, ang Celestial Realm ay papasok sa pangalawang zona, at iba pa, ang iyong gawain ay patayin ang tinukoy na bilang ng target na pagtatasa. Hindi ako magsasabi ng kalokohan, 500 puntos ang nariyan, makakuha ka man ng 500 puntos o mawala ng 500 puntos, depende sa performance mo, okay, magkahiwalay tayo. Ye Zuan, manatili ka sandali. Lahat ay tumingin kay Ye Zuan. Ngunit wala silang sinabi at diretsyong umalis. Naguguluhan si Ye Zuan, ano ang gustong gawin ng ministrong ito nang iwan niya ang kanyang sarili. Minister, tumingin si Ye Zuan kay Liu Luo at mahinang sumigaw. Well, Ye Zuan, dahil 3 buwan ka palang sumali sa unang bahagi ko, maaari kang magkaroon ng karapatang hindi sumali sa assessment na ito, at hindi mababawasan ang iyong mga puntos, kaya, tinalikuran mo na ba ang assessment na ito? So yun ang nangyari, susuko na ba si Ye Zuan? Siyempre hindi, sinasabing maraming benepisyo ang Assessment Valley na ito, at hindi magiging tanga si Ye Zuan para isuko ang magandang pagkakataon. Salamat ministro sa iyong kabutihan, pinili kong lumahok. Okay, if you choose to participate, then, I'll give you a detailed explanation. Ang Assessment Beast ay ang itinalagang target, ngunit sa Assessment Valley, may mga panganib. Bukod pa sa lahat ng uri ng Divine Beast, mayroon ding mga espesyal na pagbabawal, mekanismo, at iba pa, kapag nakapasok ka dito, maaari kang makatagpo ng panganib anumang oras. Sa karagdagan, sa lambak ng pagtatasa, ang pangangasiwa ng aming kampo ng pagsasanay ay hindi masyadong malakas. Kung ang isang tao ay gumawa ng isang bagay sa iyo, natatakot ako na wala akong oras upang iligtas, kaya maaari mo itong gawin mismo. Tandaan mo, ang target mo ay ang unang lugar. Huwag kang mag-atubiling lumabas kaagad pagkatapos makapatay ng 10 assessment beast doon, huwag kang pabaya. Tumango si Ye Zuan, ngunit sa katunayan, sa kanyang puso, wala siyang pakialam. Sa unang bahagi, tanging siya, si Ye Zuan, ay isang Diyos at tao na naglilinang ng lupain, ngunit ito ay dahil din sa ayaw ni Ye Zuan na umakyat. Hanggat payag si Ye Zuan, kahit ngayon ay maaari na siyang mag-level up kaagad. Bagamat gumagamit si Ye Zuan ng pagmamataas upang maakit ang atensyon ng iba at maakit ang atensyon ng iba,
Ayaw din niyang makatagpo ng hindi kinakailangang gulo dahil masyadong mabilis na na-promote ang kaharian. Matapos makuha ang pag-aproba ni Liu Luo, direktang pumasok din si Ye Zuan sa lambak ng pagtatasa. Ang lambak ng pagtatasa ay isang hiwalay na lihim na kaharian, isang piraso ng quartet na binuksan ng Mo Xiang training camp ng mag-isa sa kawalan, ngunit ang lokasyon ay napakalaki pa rin. Ito ay katumbas na ng hanay ng dalawang kaharian, ibig sabihin, ito ay katumbas ng laki ng dalawang ordinaryong kontinente. Bukod dito, kung tutusin, ang halaga ng naturang lihim na kaharian ay dapat na napakalaki, kaya noong ang kampo ng pagsasanay ay nagtatayo ng lambak ng pagtatasa na ito, talagang nakipagsanib puwersa ito sa maraming iba pa. Masasabing sa lambak ng pagtatasa na ito, hindi lamang si Mo Xiang, kundi pati na rin ang ilan pang mga tao na lumahok sa pagtatasa. Sa tuwing bubuksan mo ang lambak ng pagtatasa, kailangan mo ng maraming mapagkukunan, at sa lambak ng pagtatasa, iba ang daloy ng oras. Isang araw sa labas, 10 araw sa loob. At ang oras na mayroon sila ni Ye Zuan ay 15 araw, iyon ay 150 araw sa loob ng lambak ng pagtatasa. Pagkatapos ng 150 araw, kung makumplito mo ang gawain, ikaw ay sapilitang ita-teleport. Si Ye Zuan ay walang masyadong pakialam sa mga bagay na ito. Sa oras na ito, nakarating na siya sa pasukan. Masasabing ang buong kampo ng pagsasanay sa Mo Xiang at ang mga taong pumasok sa unang distrito ay hindi umabot ng higit sa 100. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ng Diyos at kaharian ng tao ay isang ilalim lamang na kaharian sa kaharian ng Diyos. Karamihan sa mga taong nakapasok sa kampo ng pagsasanay sa Mo Xiang ay mayroong kahit man lang kultibasyon ng Heavenly God Realm. Sa isang kislap ng liwanag, si Ye Zuan ay nai-teleport na sa unang lugar. Mayroon pa ring ilang tao na sumama kay Ye Zuan, ngunit ang mga taong ito ay umalis kaagad pagkatapos makita si Ye Zuan. Lumahok din si Fei Yan sa assessment, ngunit nang pumasok si Ye Zuan, umalis na si Fei Yan kasama ang kanyang mga kasama. Sa madaling salita, sa pagkakataong ito, makakakilos lamang si Ye Zuan ng mag-isa. Ang lakas ng mga assessment beast ay nag-iiba, sa katunayan, ang mga assessment beast na ito ay itinuturing na semi-domesticated na mga divine beast. Karaniwan, kung hindi mo sila aatake, hindi sila aatake sa mga tao, at ang mga hayop sa pagtatasa ay kumikilos ng mag-isa. Masasabing hindi masyadong mahirap ang pagtatasa na ito. Siyempre, ang saligan ay walang ibang mga banal na hayop na nanggugulo. Nakakalungkot na hindi marami sa lambak ng pagtatasa na ito, maliban sa maraming mga banal na hayop, lahat ng uri ng mga banal na hayop, sa lahat ng dako. Ang saklaw ng Assessment Valley ay napakalaki, at mayroong hindi mabilang na mga portal sa kabuuan nito. At nang pumasok si Ye Zuan sa unang portal, siya ay random na na-teleport sa isang lokasyon sa unang distrito. Kamusta na? Huwag kang mag-alala, kuya, may gagawin ako, maaari ka pa ring mag-alala. Ang batang iyon ay may apelyidong Ye, nakabili na ako ng mga tao bago pumasok sa portal, at may ginawa ako sa mga teleporter. Itong may apelyidong Ye ay teleport sa isang nightmare level area. At saka, may likod pa akong kamay. Kahit makatakas siya sa nightmare level area, siguradong hindi siya makakatakas sa pagtugis ko. Sa oras na ito, kung narinig ni Ye Zuan ang mga salita ng 2 taong ito, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. May mga tao talaga na gustong pumatay kay Ye Zuan sa Assessment Valley. Siyempre, hindi alam ni Ye Zuan, at kahit alam niya, wala siyang masyadong pakialam dito. Sa sandaling lumabas si Ye Zuan sa portal, natigilan siya sa eksenang nasa harapan niya. Disyerto. Ang walang hangganang disyerto, dumating talaga siya sa gitna ng isang disyerto. Ang dilaw na buhangin ay tinatangay at tinatangay ng bagyo paminsan-minsan, na bumubuo ng mga buhawi. Ang kapangyarihan ng mga buhawi na ito ay napakalakas, at masasabing kahit nakasama si Ye Zuan sa mga ito, natatakot ako na ito ay magiging lubhang hindi komportable. Kabanata 2152, ang labanan sa Nightmare Zone. Ang pinakamahalagang bagay ay walang pamantayan para sa pagbuo ng mga buhawi na ito, at lumilitaw ang mga ito kapag lumitaw ang mga ito, kahit na hindi mahuhulaan. Bilang karagdagan sa mga buhawi, sa gitna ng disyerto na ito, mayroon ding mga kulog na may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan paminsan-minsan.
Di ba assessment lang, kailangan pa bang mahirapan? Saglit na natigilan si Yezuan, at pagkatapos ay umulit-ulit ang kanyang figure, handang hanapin ang kanyang target. Biglang, isang malakas na putok ang dumating mula sa likuran ni Yezuan. Si Yezuan ay walang oras na mag-isip tungkol dito, at tumalon sa isang iglap. Nakita ko na sa dilaw na buhangin, isang kakaibang banal na hayop ang biglang sumabog. Ang banal na hayop na ito, na may malaking bibig, ay sumasakop sa 2/3 ng buong katawan nito. Kalimutan ang tungkol sa kakaiba, ang susi ay ang bilis nito, na napakabilis. Bilang karagdagan, sa sandaling ito ay pumasok sa dilaw na buhangin, agad itong nawawala ang lahat ng mga bakas. Anong klaseng halimaw ito? Ding, ang senyales ng system, ang target ay ang higanteng halimaw na buhangin sa bibig, na may dalawang mahiwagang kapangyarihan, ang dilaw na Sun Phantom at ang kakaibang kapangyarihan. Ang karaniwang kaharian ng Giant Mouth Sand Monster, ang mababang Heavenly God Realm. Tunog ang prompt ng system. Gayunpaman, nagulat si Yezuan. Hindi ang lugar na tinasa ay isang first level na lugar lamang, at ito ay tumutugma sa mga banal na hayop na nilinang sa Diyos-tao na kaharian. Anong problema? Paglabas ko, may nakasalubong akong halimaw sa Heavenly God Realm, anong nangyayari? Tila sa pagkakataong ito, si Yezuan ay napipilitang pumasok. Sa oras na ito, sa kampo ng pagsasanay, maraming tao din ang kakaiba. Wow! May pumasok talaga sa nightmare assessment, hindi ba masyadong masama ang swerte na ito? Dapat mong malaman na upang madagdagan ang kahirapan ng pagtatasa para sa lahat sa kampo ng pagsasanay, ang bawat lugar ng lambak ng pagtatasa ay nahahati sa mga kahirapan, mula sa mga ordinaryong lugar. Ang mahirap na lugar, pagkatapos ay ang advanced na lugar, at ang bangungot na lugar, wika nga, ay maaaring hindi makapasok sa loob ng 100 taon. Pagkatapos ng lahat, ang setting ng random teleportation ay karaniwang pumunta sa normal at mahirap na mga lugar, at ang pagkakataon ng advanced na lugar ay isa lamang sa 10,000, at ang pagkakataon ng bangungot na lugar ay 1 sa 100,000. Sa pangkalahatan, tanging ang uri ng mga alagad na nakadarama na sapat na ang kanilang lakas, kaya't nagkukusa silang magpalit ng mga rehiyon, ang maaaring pumunta sa mas advanced na mga lugar ng kahirapan. Gayunpaman, sa sandaling ito ay lumabas. Ito ay direktang na-teleport sa lugar ng bangungot, na hindi magandang kapalaran. Isa sa 100,000, logro, napakaliit ng pagkakataong na-encounter niya, kaya ano pa ang masasabi ng lahat? Tingnan ko kung sino ito. Diyos ko, ito talaga ang bagong dating na si Yezuan sa unang bahagi, hindi ba? Siya ay isang bagong dating, at siya ay talagang nakapasok sa lugar ng bangungot, natatakot ako na matapos ito sa oras na ito. Kumunat ang noo ni Liu Luo. Espesyal ang pagkakakilanlan ni Yezuan, kung may pagkakamali, hindi na kailangang gumawa ng gulo sa kanila ang Lingzuan Pavilion. Ito, anong magagawa ko? Nakikialim, hindi, walang paraan. Napaka-espesyal ng lambak ng pagtatasa, kapag pumasok na ang mga taong kalahok sa pagtatasa. Direkta itong isasara, bagamat maaari silang gumamit ng mga espesyal na kapangyarihang mahiwaga upang maramdaman ang pagtatasa ng lahat, at kahit na makita ng malinaw ang mga galaw ng lahat. Gayunpaman, wala silang kapangyarihan na pigilan o baguhin ang anuman. Sa oras na ito, maaari lamang ipagdasal ni Liu Luo si Yezuan sa kanyang puso. Hoy, ang batang ito ay talagang nagtatago ng kanyang lakas, tingnan mo, nasira niya ang 3 kaharian ng sabay-sabay, at ngayon siya na talaga ang cultivation ng mga third-grade inferior gods. Haha, ang batang ito ay medyo kawili-wili, tila sinasadya niyang itago ang kanyang lakas at nais na makakuha ng isang espesyal na gantimpala. Gayunpaman, kung maaari siyang magkaroon ng ganoong paraan upang itago ang kanyang lakas upang hindi natin matuklasan, kung gayon ang pagpasok sa lambak ng pagtatasa ay hindi maituturing na isang paglabag sa mga patakaran. Sa oras na ito, si Yezuan ay nakagawa na ng tuloy-tuloy na mga tagumpay. Ngunit ito ay isang walang magawang galaw, ang mapanglo na dilaw na buhangin, ang mapahamak na halimaw na ito, ay medyo nahuli si Yezuan. System, patuloy na lumamon, level, hindi sapat. Si Yezuan ay napromote na sa 3 sunod-sunod na antas, ngunit naramdaman niya na dito, kahit na ito ay paglilinang ng isang third-grade inferior heavenly god, natatakot ako na hindi ito sapat. Ding, ang system ay nag-uudyok,
mangyaring tandaan na kung ang host ay patuloy na lumamon, ito ay kumonsumo ng mga espesyal na mapagkukunan, ang host ba ay nakumpirma. Mga espesyal na mapagkukunan, natigilan si Yezuan, pagkatapos ay kalimutan ito. Marami pa ring gamit para sa mga espesyal na mapagkukunan, kung gagamitin ang mga ito ngayon, ito ay magiging isang malaking kawalan, at hindi na kailangang kainin ni Yezuan ang mga espesyal na mapagkukunan maliban kung ito ay isang huling paraan. Pagkatapos ng lahat, kahit na kainin ni Yezuan ang lahat, kung gayon sa karamihan ay mag-upgrade siya muli, ngunit ang pagkawala ay magiging napakalaki. Sa kabutihang palad, ngayong naging humanized na ang sistema, kung hindi man, kung ito ay kasing lamig ng dati, natatakot ako na hindi ito mag-udyok ng anuman at lunukan ito ng direkta, at kapag nalaman ito ni Yezuan, pagsisisihan niya ito. Ang paglilinang ba ng tatlong mababang Diyos? Ito ay isang malaking pagkakaiba sa lupain, tumingin si Yezuan sa higanteng halimaw na buhangin sa bibig, at ang kanyang mga mata ay tumutulo sa layuning pumatay. Pangit, kung gusto mo akong gulo, papatayin mo na kita at lalamunan kita. Diyos Destroyer, biglang gumalaw ang figure ni Yezuan, at dir-diretso siyang sumugod sa higanteng bibig na pumapatay ng halimaw. Sa kapaligiran sa oras na ito, kung si Yezuan ay nagpatawag ng isang Diyos-level na bundok, ang epekto ay hindi masyadong halata. Pagkatapos ng lahat, ang dilaw na buhangin at kulog at kidlat na maaaring lumitaw anumang oras ay mas mapanganib, at mayroon din silang mahusay na mga kakayahan sa interference. Siyempre, mayroon din itong higanteng halimaw na buhangin sa bibig, na hindi katumbas ng halaga sa paggamit ni Yezuan ng Thousand Beast Sword Servant. Bigyan mo ako ng kamatayan. Naughty trigger ang critical na hit effect, at ang lakas ng pag-atake ay 10 beses na mas malaki, at ang higanteng mouth killer ay direktang itinataboy. Gayunpaman, bago pa man dumaong ang higanteng mouth slayer monster, ang pangalawang espada ni Yezuan ay tumama na. Mamatay, isa pang critical na hit, nang walang anumang pananibik, direktang pinatay ni Yezuan ang dambuhalang halimaw na ito. Ang epekto ng 100% crit sa harap ng mga alien species ay nagpalakas ng lakas ni Yezuan sa pakikipaglaban sa mga dayuhang banal na hayop na ito. Ubusin mo na, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, direktang nilamon ni Yezuan ang bangkay ng higanteng halimaw na buhangin sa bibig. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay ang kanyang paglipat ay pugad ng trompeta. Ang higanteng mouth sand monster na ito ay hindi isang halimaw na kumikilos ng mag-isa, ngunit sa isang grupo. Nang ang unang giant mouth sand hanging ay pinatay ni Yezuan, kaagad, mahigit 100 higanteng mouth killer na may iba't ibang lakas ang nadrill kaagad mula sa lupa. Natigilan si Yezuan, hindi niya inaasahan na ang bagay na ito ay nabubuhay pa sa grupo. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, kung gayon, tutuperan kita. Diyos Destroyer, muling bumaril si Yezuan, sa pagkakataong ito, sa sandaling kumilos siya, puno na siya ng lakas. Ding, nakuha ng host ang Divine Soul Shard. Ding, nakuha ng host ang Divine Soul Shard. Sa wakas ay nakuha ang Divine Soul Fragment, ang pangalawang kasanayan ng Divine Killing Sword, na nangangailangan ng Divine Soul Fragment upang i-activate ang epekto, ngunit hindi ito nakuha ni Yezuan noon. At ngayon alam na ni Yezuan na ang Divine Soul Fragment na ito ay talagang isang halimaw na gustong linangin sa itaas ng Heavenly God Realm, kaya nagkaroon ng pagkakataong sumabog. Napakahalaga ng bagay na ito. Matapos patayin ni Yezuan ang mga higanteng halimaw na buhangin sa bibig, kumislap ang kanyang anyo, at nagpatuloy siya sa pagsulong. Ang pagpatay sa mga halimaw gamit ang isang higanteng bibig ay hindi ang kanyang pagtatasa na hayop. Kabanata 2153, na kulong. Sayang lang talaga ang lugar na ito. Ang halimaw ng buhangin ay walang iba kundi isang pampaganya. Si Yezuan ay lumabas sa grupong pumapatay ng halimaw, ngunit hindi siya nakalayo bago siya muling nagkaproblema. Sa pagkakataong ito, ang kaguluhan ay hindi nagmula sa mga halimaw, ngunit mula sa natural na pagbabawal sa disyerto na ito. Ang kapangyarihan ng kalikasan, kahit na ito ay isang Diyos, kadalasan, ay ang umiwas sa 3 punto, kahit na ang Diyos, sa harap ng mga alituntunin ng kalikasan, ay maaari lamang hiramin, walang Diyos ang ganap na makakahawak sa mga tuntunin ng kalikasan. Ang kakayahang gumamit at makabisado ay sa panimula ay magkaibang mga bagay.
At sa kalikasan, mayroong ilang kapangyarihan ng mga panuntunan. Halimbawa, ang 4 na panahon, tulad ng hangin at nyebe, at oras at espasyo. Ang lahat ng ito ay batas ng kalikasan. Gayunpaman, sa ilang mga lugar, ang mga batas ng kalikasan ay nababagabag, maaaring dahil sa gawa ng tao o sa ibang dahilan. Kapag ito ay nabalisa, saka ang mga batas ng kalikasan ay aayusin. Gayunpaman, ang proseso ng pagkukumpuni na ito ay hindi nangangahulugan na maaari itong ayusin pagkatapos itong ayusin. Ang ganitong uri ng lugar na napapansin ng mga batas ng kalikasan ay may magandang pangalan, ang napiling lugar. Siyempre, may iba pang mga pangalan, tulad ng Forgotten Lands. Hindi alam ni Yesuan ang kakilakilabot ng lupang hinirang, at sa katunayan, natatakot ako na walang makakaalam ng katakutan ng lupang hinirang. Sa Nightmare Level Area, sa assessment area na ito, kakaunti lang ang pumapasok, at kahit na pumasok sila, sila ay sumuko at umalis, o hindi sila nakatagpo ng anumang malaking panganib. Sa makatuwid, ang lugar sa antas ng bangungot ay palaging iiral. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ipapaalam ni Yesuan kay Mo Xiang ang training camp kung gaano katikot ang kanilang napiling lugar at ang kanilang nightmare assessment area. Mabilis na sumulong ang figure ni Yesuan dahil alam niyang ang target niya ay ang mga assessment beast lang, o kaya niyang pumatay ng ilang espesyal na divine beast kapag nakatagpo niya ang mga ito. Gayunpaman, sa Mo Xiang, iba ang mga taong nanood kay Yesuan. Ano bang problema niyan bata ka, bakit pa atras ang lakad mo? Oo, ano ang gustong gawin ng batang ito na si Yesuan? Baka nagawin siya ng ilang espesyal na ehersisyo, kakaiba ito. Naglalakad pabalik. Hindi, si Yesuan ay hindi. Si Yesuan ay lumilipad pa sulong. Ha, bakit na naman ang mga tukan na ito? Sa disyerto na ito, lahat ng ito, hindi, kailangan kong magpalit ng direksyon at iwasan ang mga bagay na ito. Sinabi ni Yesuan sa kanyang sarili, ang pagpatay sa mga dambuhalang bibig na ito at pagpatay sa mga halimaw ay hindi gaanong pakinabang para kay Yesuan, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng oras. Binago ni Yesuan ang posisyon ng kanyang kaliwang kamay, at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsulong. Ito, ano ang gustong gawin ng batang ito, bakit sumusulong na naman siya, at sa sobrang bagal ng takbo. Sa oras na ito, sa mga mata ni Liu Luo at ng iba pa, si Yesuan ay nasa isang tuwid na linya, minsan umuusad, minsan umaatras, minsan napakabilis, minsan napakabagal. Ano bang nangyayari, bakit, eto na naman? Makalipas ang halos isang oras, nalaman ni Yesuan na bumalik siya sa posisyon ng higanteng halimaw na buhangin sa bibig. Hindi maisip ni Yesuan, ano ang mali sa kanya, maaaring may pagbabawal na tulad ng ilusyon dito, na naging dahilan upang mawalan ng direksyon si Yesuan. Si Yesuan ay tiyak na huminto, sa katunayan, siya ay lumilipad ng higit sa 10 oras na magkasunod. Gayunpaman, lumabas na ang sikat ng araw sa kalangitan ay hindi nagbabago, at gaano man siya tumakbo, babalik siya sa gilid ng grupo ng mga higanteng halimaw na buhangin sa bibig, kaya maaari lamang maghinala si Yesuan na mayroong ilang mga espesyal na pagbabawal dito. Gayunpaman, ito ba ay talagang isang pagbabawal? Matapos mapansin ni Liu Luo at ng iba pa ang abnormalidad ni Yesuan, agad silang nagtungo upang mag-imbestiga, ngunit okay lang na hindi sila nag-imbestiga. At pagkatapos ng pagsisiyasat, nalaman nila kung anong uri ng kakilakilabot na kaguluhan ang naranasan ni Yesuan sa pagkakataong ito. Ito ay hindi isang pagbabawal, ito ay hindi isang ilusyon. Banal man o ilusyon, more or less artificial, kaya hindi imposibleng basagin ito. Sayang naman ang lugar na ito at magulong oras at espasyo. Upang maging tumpak, si Yesuan ay hindi umiikot ngayon, at marami pa ring mga higanteng pamatay ng bibig sa paligid niya, ngunit sa katunayan, si Yesuan ay nasa isang punto lamang ngayon. Isang hindi gaanong mahalagang punto. Ang maliit na tuldok na ito ay ang pinagmula ng kalituhan na umiiral sa panahong ito. Sa Nightmare Zone, tulad ng Origin of Confusion ay kung saan automatikong ibinabalik ng mga batas ng kalikasan ang kapangyarihan ng mga batas. Ito ay isang hindi gaanong mahalagang punto, isang punto na mahirap makita ng mata. Kahit sa mga normal na panahon, kahit may dumaan o halimaw, hindi mo ito mapapansin.
Gayunpaman, ang gayong pinagmulan ay may napakaraming randomness at symbiosis. Masasabing ang kasalukuyang Yezuan ay umiiral at wala. Sa katunayan, pagkatapos matuklasan ni Liu Luo at ng iba pa ang abnormalidad, gusto nilang makita kung ano ang ginagawa ni Ye Zuan. Gayunpaman, nang gumamit sila ng espesyal na magic weapon para tingnan doon, nalaman nilang wala talagang Ye Zuan. Gayunpaman, ang nakita nila sa harapan nila ngayon ay kung nasaan si Ye Zuan. Ito ay kakaiba, ito ay napakakakaiba, ito ay sobrang kakaiba na sa buong Moshang Training Camp, walang makakaalam kung ano ang nangyari. Malinaw na nandito si Ye Zuan, at nararamdaman nila si Ye Zuan. Gayunpaman, hindi niya makita si Ye Zuan, at hindi niya matrace si Ye Zuan. Si Ye Zuan, na magkakasamang nabubuhay sa pagitan ng pag-iral at kawalan, ay talagang lubhang mapanganib ngayon, at kung makakalabas ba siya o hindi, tinutukoy ang kapalaran ni Ye Zuan. Gayunpaman, paano lumabas? Hindi man lang alam ni Ye Zuan kung ano iyon. Sa oras na ito, si Ye Zuan, pagkatapos maghinala na ito ay isang ilusyon, ay agad na sinimulan na subukang basagin ito, ngunit siya ay nabigo. Ito ay isang perpektong ilusyon, hindi ko man lang makita. System, mayroon ka bang paraan para masira ang ilusyong ito? Dahil hindi niya ito maisip mag-isa, kung gayon, natural na gustong magtanong ni Ye Zuan sa sistema. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya tinulungan ng sistema. Ding, nag-uudyok ang system, ang host ay nasa ilusyon, at walang ilusyon. Ano? Walang ilusyon. Natigilan si Ye Zuan. Hindi kaya ito ilusyon, ito ay isang pagbabawal. Alam ni Ye Zuan na may pagkakaiba pa rin sa pagitan ng ilusyon at pagbabawal. Sa sandaling naisip niya ito, agad na sinabi ni Ye Zuan sa sistema. System, since walang ilusyon dito, then it is very possible, there is some special prohibition here, you can help me crack this place. Ding, nag-uudyok ang system, pakitandaan na walang pagbabawal dito. Kapag tumunog ang prompt ng system, natigilan si Ye Zuan, sa pagkakataong ito ay talagang natigilan siya. Hindi isang ilusyon, walang pagbabawal. Kaya bakit siya napadpad dito ngayon? Anong nangyayari dito? Bahagyang gumalaw ang puso ni Ye Zuan, masasabi bang isa lang itong daye? Pagkagambala, ito ay maaaring ituring na isang napakababang antas kumpara sa ilusyon, ang ganitong uri ng bagay sa lohikal na pagsasalita, makikita ni Ye Zuan ito sa isang sulyap gamit ang kanyang maunawang mata. Gayunpaman, ngayong hindi niya alam kung ano ang nangyayari, anuman ito, kailangan itong subukan ni Ye Zuan. Kabanata 2154, lahat ng mata dito. Ayon sa sarili niyang plano, diretsyong ipinikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata, at kahit ang kanyang banal na pag-iisip ay hindi na ilabas, ayaw niyang may makagambala sa kanya sa paligid, kaya naglakad siya pasulong ng hakbang-hakbang. Ang lakad na ito ay isang buong 6 na oras. Oo, diretsyong naglakad si Ye Zuan sa loob ng 6 na oras. Sa loob ng 6 na oras, hindi iminulat ni Ye Zuan ang kanyang mga mata, at hindi rin niya sinabi na ginagamit niya ang kanyang banal na pag-iisip para mag-imbestiga. Pagkalipas ng 6 na oras ay binuksan ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung hindi ko ito titignan, ang tingin ito ay talagang natakot kay Ye Zuan. Sa oras na ito, sa hindi kalayuan sa kanyang harapan, may isa pang grupo ng mga higanteng halimaw na buhangin sa bibig. Sa madaling salita, hindi nakalayo si Ye Zuan sa loob ng 6 na oras. Sa kasalukuyang cultivation ni Ye Zuan, isa rin siyang 3rd grade inferior god, kahit maglakad siya, maglakad ng 1 oras na distansya, hindi ito dapat maliitin. Pero sa totoo lang, wala pang 1 kilometro ang nilakad niya sa loob ng 6 na oras. Ito, anong nangyayari? Huminto si Ye Zuan, at mabilis na tumahimik ang kanyang isip. Alam niyang may problema siya sa pagkakataong ito, kaya't maaari na lamang siyang kumalma at mag-imbestiga ng may kapayapaan ng isip. Ang bilis ng daloy ng oras sa pagitan ng assessment space at sa labas ng mundo ay 1 hanggang 10, ibig sabihin, anumang aksyon ng mga tao ni Ye Zuan sa loob ay kasing bilis ng fast forward. Sa oras na ito, binibigyang pansin din ni Liu Luo at ng iba pa si Ye Zuan, at sa pagkakataong ito, hindi lang ang mga assessor na ito, kundi maging ang mga powerhouse ng buong Moshang Training Camp ay dumating. Para sa mga hindi kilalang bagay,
lahat ay magkakaroon ng tiyak na pag-usisa. Higit pa rito, ito ay isang mahalagang lugar pa rin tulad ng lambak ng pagtatasa. Well, nahanap mo na ba ang dahilan? Ito ay isang instructor mula sa kampo ng pagsasanay na hindi magsasalita. Dumating siya mamaya, at umalis siya saglit, kaya hindi niya alam ang tiyak na bagay. Natatakot ako, sa pagkakataong ito hindi lang si Yezuan, kundi ang buong training camp namin, at nakatagpo kami ng mga hindi kapani-paniwalang bagay. Sabi ni Liuluo na may mapait na ngiti. Ano ang ibig mong sabihin, hindi kapani-paniwalang mga bagay? Ano ang sinusubukan mong ipahiwatig dito? May kakaibang nagtanong kay Liuluo. Sumimangot si Liuluo, at pagkatapos ay nagsabi ng may kaunting katiyakan. Sinala ko si Yezuan, ngayon ay nahulog na siya sa ibang oras at espasyo. Kahaliling oras at espasyo, katulad ba ito ng uri ng space magic weapon tulad ng Qiankun Ring? Kung ito man ay ang Qiankun Ring o isang espesyal na pag-iral tulad ng Yezuan's Devouring Space, maaari itong ilarawan sa ibang oras at espasyo. Ang ilan sa ganitong uri ng espasyo ay nakukuha sa pamamagitan ng paghahati ng isang bahagi ng walang laman na espasyo at pagpino nito, habang ang ilan sa mga ito ay natural na nabuo para sa ilang mga espesyal na dahilan. Siyempre, naiintindihan ng lahat ang pagkakaroon ng ibang oras at espasyo. Gayunpaman, tinitingnan ko ang pagganap ng batang ito, tila hindi ito dapat maging ilang oras at espasyo. Napansin mo ba, ang batang ito, ay gumagalaw ng pabalik-balik sa lahat ng oras, at ang distansya ay palaging naayos, at kung pupunta ka ng 3,000 metro sa unahan, pagkatapos ay hindi mo maiwasang magbago ng direksyon, at pagkatapos ay pabalik-balik. Ito ay tulad ng isang pangkalahatang tuloy-tuloy na cycle. Hindi mahalaga kung paano mo ito tingnan, hindi ito mukhang ibang oras at espasyo. Oo nga hindi naman dapat ibang time and space diba? Ang lahat ay hindi naniwala, pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang estado ni Yezuan ay napaka-weird. Ito, o baka, sinasadya ni Yezuan. Sinusubukan ba niyang ipahayag ang isang bagay na katulad ko? Expression. Ano ang ipinahayag? Ito ang Assessment Valley. Ano ang dapat bigyang pansin? Mga espesyal na nilalang. Ito ay mas imposible. Pinagtutuunan namin ng pansin ang batang ito. Maliban sa dilaw na buhangin sa paligid niya, mayroong ilang mga higanteng halimaw na buhangin sa bibig, at wala nang dapat pagdudahan. Sa oras na ito, hindi lamang si Yezuan ang tumahimik, ngunit maging ang mga taong nasa training camp ay naisip din. Siyempre, nagtataka lang sila kung bakit ginawa ito ni Yezuan, at kasabay nito, nakakuha din sila ng atensyon dahil sa espesyal na sitwasyon ni Yezuan na umiral at wala. Kung tutuusin, bagamat walang nagsabi nito ng lantaran, sa panahong ito, halos lahat ay may pagdududa sa kanilang mga puso. Baka may mali sa Yezuan na ito. Ang hindi maipaliwanag na pagganap ni Yezuan ngayon ay nagpapadali sa pag-iisip kung maaari ba siyang lumikha ng ganitong uri ng kapaligiran, at pagkatapos ay hayaan ang mga tao na hindi siya mahanap, ngunit kung ano ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, dumating si Yezuan na may dalang rekomendasyon ng Pavilion Elder ng Lingzuan Pavilion, at ang kanyang pagkakakilanlan ay espesyal, kaya kahit na ang lahat ay may ganoong iniisip sa kanilang mga puso, hindi sila nang ahas. Nasabihin ito, dapat mong malaman na kung talagang totoo ang ideyang ito, hindi lang ito kasing simple ng isang Yezuan, ngunit ito ay nauugnay sa relasyon sa pagitan ng buong Moshang Training Camp at maging ng buong Moshang Pavilion at Lingzuan Pavilion. Hindi mahalaga si Yezuan, ngunit ang kapangyarihang nakatayo sa likod niya ay hindi dapat maliitin. Siyempre, hindi alam ni Yezuan ang mga bagay na ito ngayon, at kahit alam niya, wala siyang pakialam sa mga ito. Sa oras na ito, isang kakaibang imahinasyon ang lumitaw sa paligid ni Yezuan. Ngayon lang, 2 disipulo mula sa training camp ang lumagpas kay Yezuan, na parang may hinahanap. Gayunpaman, sinigawan sila ni Yezuan, at hindi napansin ng dalawa si Yezuan. Alam mo, ang distansya sa pagitan ni Yezuan at ng 2 taong iyon sa oras na iyon ay higit sa 10 metro lamang, isang distansya na higit sa 10 metro, na nagsasabing hindi nila ito narinig. Hindi nakita si Yezuan. Ito ay hindi posible. Gayunpaman, ang 2 taong ito ay lumagpas lang kay Yezuan, na parang hangin si Yezuan. Anong nangyayari? Anong kalokohan ang nangyayari?
Hindi na mapakali si Yezuan. Sigurado na siya ngayon na tiyak na may nangyaring espesyal sa kanya. Kaya lang, walang paraan si Yezuan para i-crack ito, at kahit ang system ay walang magagawa. Calm down, I must be calm, I never encountered such situation before, parang kailangan pang gumamit ng ibang paraan. Ding, ang system prompt, congratulations sa host. Ang pag-upgrade ng system ay kumpleto na, iyon ang isang custom na subsystem function. Ang host ay maaaring iset up ang subsystem na ito ayon sa kanilang sariling mga kagustuhan. Ding, nag-uudyok ang system, mangyaring iset up ito sa direktor, ang pag-andar ng system ay napakalakas, hanggat ang mga setting ay makatwiran, magagawa ito ng system. Biglang tumunog ang prompt ng system. Mas maaga, ang system ay nahulog sa isang pag-upgrade, kahit na hindi ito nakakaapekto sa paggamit ni Yezuan, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay palaging na-upgrade sa background. Ngayon, sa wakas tapos na. Custom na subsystem. Kumunat ang noo ni Yezuan. Ngayong na-upgrade na ang sistema, ano pa ang silbi nito? Hindi man lang ako makaalis dito ngayon, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Sandali lang. Biglang, isang flash ng inspirasyon ang kumislap sa isip ni Yezuan, tila ang custom subsystem na ito na ibinigay ng system ay makakatulong kay Yezuan. Sa sandaling naisip niya ito, agad na sinabi ni Yezuan sa sistema. System, mayroon ka bang paraan upang palakasin ang function ng pagtuklas? Ang paggalugad na pinag-uusapan ko ay hindi isang simpleng reconnaissance o isang bagay, ito ay katulad ng automatikong maagang babala, automatikong pagtuklas ng gumagalaw na kapaligiran at iba pa. Oo, gusto ni Yezuan na gamitin ang karapatan ng custom na subsystem na ito sa kanyang kamay para basagin ang kasalukuyang sitwasyon. Kabanata 2155 ang sistema ay na-update. Ding, nag-prompt ang system, ang mga kinakailangan ng host, ay nakakatugon sa mga pamantayan, ngunit hindi mo kailangang gamitin ang subsystem, kailangan mo lamang magdagdag ng mga bagong kakayahan sa pangunahing sistema, mangyaring tanungin kung ang host ay siguradong iyon ito. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang bagong function ay gagawin ng system na mapanatili ang isang maagang estado ng babala sa anumang oras, at ang kinanang espesyal na depensa magic weapon ng host, paalalahanan ang host kapag nakatagpo ng panganib, kung uli na upang paalalahanan ang host, automatikong gagamitin ng system ang magic weapon defense. Ding, ang system ay nag-uudyok, ang bagong function ay may kakayahang automatikong galugarin at pag-aralan ang nakapalibot na kapaligiran. At ang system ay magbibigay ng environmental detection at positioning function para sa host ayon sa lahat ng kaalaman na ang host ay may access, pati na rin ang sariling computing power ng system. Ang tatlong senadoryas ay malinaw na nakasaad sa mga function na kailangan ni Yezuan, at masasabing ito talaga ang gustong gamitin ni Yezuan ngayon. Okay, yun lang, pumayag ako. Sinabi ni Yezuan sa sistema. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang sistema ay bahagyang na-upgrade, buksan ang kakayahang maagang babala, buksan ang Pathfinder at komprehensibong kakayahan sa pagsusuri. Ding, nag-uudyok ang system, pakitandaan ang host. Mangyaring tanungin kung pinahihintulutan ng host ang system na ayusin ang lahat ng impormasyon mula sa host, kasama ang lahat ng impormasyong nasa memorya. Seryoso, ang pakiramdam na ito ay hindi kaaya-aya. Ang kinakailangan ng sistema, sa madaling salita, ay basahin ang memorya ni Yezuan. Gayunpaman, sa kabutihang palad, hindi ito inintindi ni Yezuan. Sa madaling salita, ang sistemang ito ay mga personal na gamit ni Yezuan, at ito ay kabilang sa uri ng bagay na naisama na, halimbawa, ang sistema ay katumbas ng kabilang kamay ni Yezuan. May gusto bang hawakan ang sarili nilang ulo? O nataman ka ng sarili mong kamay? Natatakot akong walang makaisip. Sa makatuwid, hindi nag-atubili si Yezuan at direktang sumang-ayon. Ding, nag-prompt ang system, kumpleto na ang data synchronization. Ding, ang sistema ay nag-uudyok. Ang humanization ng sistema ay napabuti. Hindi ko inaasahan na ang pag-synchronize ng mga alaala ay maaari ding mapabuti ang humanization, ito ay maaaring magkaroon. Ngunit sa kasamaang palad, ang memorya ni Yezuan ay maaari lamang pagsabayin ng system ng isang beses, hindi maraming beses. So system, mayroon ka bang magandang mungkahi para sa kasalukuyang sitwasyon?
Dahil sinasabing natapos na ang data synchronization, natural na gustong magtanong ni Yezuan tungkol sa system. Ding, nag-uudyok ang system, pakitandaan na ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi alam, ang kasalukuyang sitwasyon lamang, ang napakalaking kaalaman na nakapaloob sa mana ng Ancient God Emperor sa mga kamay ng host ay maaaring makatulong sa host. Ang pamana ng Primeval God Emperor. Bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang kaugnayan sa pagitan ng mana ng Ancient God Emperor at ng sitwasyong kinakaharap niya ngayon, at ano ang maitutulong niya sa kanyang sarili? Kahit papaano, hindi naintindihan ni Yezuan. Gayunpaman, dahil nagbigay ng mungkahi ang system, kung gayon, kailangan din itong tingnan ni Yezuan. Ang pamana ng Ancient God Emperor, sa mga mata ni Yezuan, sa katunayan, ay itinuturing na isang passive existence. Sa madaling salita, ito ay isang bagay na nakalagay doon, at kapag sapat na ang lakas ni Yezuan, maaari niya itong i-unlock ng patong-patong. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may aktibong bahagi na nagpapahintulot kay Yezuan na magkusa para mag-imbestiga. Sa totoo lang, sa simula pa lang, hindi masyadong sineseryoso ni Yezuan ang pamana nitong Ancient God Emperor. Sa simula pa lang, napansin lang ni Yezuan ang mga mapagkukunan at kapangyarihan na maaaring makuha sa mana ng Ancient God Emperor, ngunit hindi niya masyadong pinapansin ang mga alaala ng Ancient God Emperor at ang karanasang naiwan. Dapat mong malaman na sa simula, itinuring ng Ancient God Emperor si Yezuan bilang kahalili sa paglilinang, at imposible para sa kanya na sabihin na may oras siya para linangin si Yezuan, kaya natural na hindi maiiwasan na mag-iwan siya ng mga nagdaldal na memory fragment para sa sanggunian ni Yezuan. Walang pakialam si Yezuan dito, wala siyang pakialam noon, at wala na siyang pakialam dito ngayon. Buti na lang at may sistema na. Ngayon para tulungan siya. System, dahil sinabi mo na may mga bagay na kailangan sa mana ng Ancient God Emperor, kung gayon, maaari mong suriin ito. Utos ni Yezuan sa sistema. Ding, System Prompt, Data Retrieval, Data Synchronization. Ding, nag-uudyok ang system, kumpleto na ang pagsusuri ng data. Ding, nag-prompt ang system, hindi sapat ang impormasyon, at hindi ito makapagbibigay ng makatwirang mga mungkahi para sa host. Inirekomenda na i-upgrade ng host ang level at i-unlock ang bagong impormasyon ng Ancient God Emperor. Gusto mo bang i-upgrade ang iyong sarili? Tumango si Yezuan, dahil iminungkahi ng system na i-upgrade ang sarili nito. Natatakot ako na sa inheritance na iyon, nakahanap pa rin ang system ng isang bagay na kapakipakinabang, pagkatapos, dahil ito ang kaso. Lumingon si Yezuan at tumingin sa mga higanteng halimaw na buhangin sa bibig. Ang mga lalaking ito, si Yezuan ay matagal nang nakulong dito, at nakikita niya ang tanging buhay. Dahil ito ang kaso, pagkatapos ay patayin sila, hayaan silang mapabuti ang kanilang antas. Thousand Beast Sword Squire, lumabas ka. God Level Mounts, lumabas ka rin para sa akin. Patayin mo ako. Sa pagsasabing gagawin niya ito, hindi nag-atubili si Yezuan, at direktang sumugod sa mga higanteng halimaw na buhangin sa bibig. Mga pagpatay na walang suspense, mga laban na walang suspense. Sa isang iglap, nagsimulang maglaro ang kamatayan. At si Yezuan ay hindi walang ginagawa, patuloy na nilalamon ang bangkay ng higanteng halimaw na buhangin sa bibig, at ang kanyang antas ay hindi tumataas. Ding, nakalusot ang host, at ang kasalukuyang 4th-grade inferior heavenly god realm. Hindi sapat, malayo dito, ang pamana ng Ancient God Emperor. Ang bawat kaharian ay isasara lang. Yezuan ngayon, kailangan niyang mag-upgrade sa cultivation ng Middle God sa isang hininga para makapag-unlock ng bagong impormasyon. Patayin, ipagpatuloy ang pagpatay, lahat ng halimaw na makikita ay papatayin. Ang pagpatay ay tumagal ng matagal, mahabang panahon, ang hindi inaasahan ni Yezuan ay hindi siya makakaalis dito at nakulong dito, ngunit tila ang mga halimaw ay hindi naapektuhan, at ang madugong hininga ay umakit ng mas maraming halimaw. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito, ang bundok ni Yezuan sa antas ng Diyos ay ipinatawag, at isang kritikal na hit ang lumitaw, na nagpatawag ng isang buong 200 mount level na gold level. Kung hindi, kahit si Yezuan ay hindi sigurado kung kaya niyang labanan. Ding, ang host ay nakalusot, at ang kasalukuyang first grade medium na heavenly god realm.
Sa wakas nakapag-upgrade ka na ba sa isang medium god? System, mabilis, suriin ang data. Ding, nag-prompt ang system, pagkuha ng data. Pagsusuri ng data. Ding, matagumpay ang pagsusuri, pakitandaan na ang host ay maaaring makulong na ngayon sa ibang dimensyon. Ayon sa pamana ng Ancient God Emperor, ito ay isang maalamat na bagay. Kung ito ay makokontrol, ito ay makakakuha ng kanyang malakas na kakayahan. Ipu-prompt ka. Iba't ibang espasyo. Bahagyang natigilan si Yezuan, ngunit mabilis siyang nag-react. Kung ganun, system, kaya mo ba? Oo, kahit alam mo, ang pinakamahalaga ngayon ay kung ito ay maaaring basag o hindi. Ding, nag-uudyok ang system, pakitandaan na kasalukuyang magagamit ng host ang multifunctional magic weapon form ng Megatron upang pagsamahin ang magkaibang espasyong ito, ngunit sa halagang kailanganin ang halos lahat ng espesyal na mapagkukunan ng host, at kumpletong pagsasama sa Divine Sword. Kabanata 2156, Megatron Fusion Divine Sword. Hindi ito gaanong ginamit ni Megatron Yezuan sa panahong ito. Alam mo, ang Megatron ay maaaring maging anumang anyo ng magic weapon, at ito ay napakalakas. Gayunpaman, ang convergence na ito ay hindi palaging isang magandang direksyon, ayon sa sistema. Sinabi ng system na hindi lamang ito nangangailangan ng halos lahat ng mga mapagkukunan na mayroon si Yezuan, ngunit kailangan din itong ganap na isama sa Divine Sword. Hindi ba ibig sabihin ay maaayos na ang anyo ni Megatron sa hinaharap? Kaya hindi ba mabubur ang mga orihinal na katangian ni Megatron? Dahil dito, medyo nag-atubili si Yezuan na tanggapin ito. Gayunpaman, ngayon ito na ang huling paraan, maliban kung ayaw ni Yezuan na umalis dito, kung hindi, magagawa lang niya ito. Okay, pumayag ako. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kailangan lang pumayag ni Yezuan. Ito man ay pagpapala o sumpa ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Ding, system prompt, magsisimula ang pagsasanib. Isang maliwanag na liwanag ang sumabog mula sa Divine Sword sa kamay ni Yezuan, at hindi mabilang na mga mapagkukunan ang damaloy mula sa katawan ni Yezuan, at kasabay nito, paanong nagkaroon ng Megatron? Malinaw na nararamdaman ni Yezuan ang lahat ng mga pagbabagong ito, ngunit hindi niya ito makita. Ang bilis ng pagsasanib ay napakabilis, at pagkaraan lamang ng 3 oras, muling tumunog ang prompt ng system, ngunit sa pagkakataong ito, tila hindi ito napakagandang balita. Ding, nag-uudyok ang system, ang pagsasanib ay nagbubunga ng mutation, pabalik-balik na nilalamon ni Megatron ang Divine Sword. At ang Divine Sword ay random na gumagawa ng kakayahang lumamon, automatikong nilalamon ang lahat ng magic weapon na pag-aari ng host. Ding, kumpleto na ang paglamon, inaayos ang sistema, patayin ang automatikong kakayahang lumamon. Pagkatapos ng isa pang 3 oras, sa wakas, sa pagkakataong ito ay may magandang balita. Ding, ang system prompt, congratulations sa tagumpay ng host fusion Megatron. Ding, nagbago na ang host God Killing Sword, pakitingnan ito. Nagmamadaling tumingin si Yezuan sa kanyang espadang nakapatay ng Diyos, at sa oras na ito, nagbago na ang hitsura ng espadang nakapatay ng Diyos. Sa labas, halos hindi ito naiiba sa isang ordinaryong mahabang espada, ngunit ang hilt ng espada ay may kakaibang bilog ng puting liwanag na patuloy na lumalangoy, at ang puting liwanag ay parang lumalangoy na dragon, kaya hindi mahuhulaan. Exterminator, isang pag-iral na nabuo ng Devo-Uring fusion ng Megatron. Bagong espesyal na kakayahan isa, paglamon, nadagdagan ang espasyo ng paglaki ng Divine Sword, at maaaring kainin ng host ang anumang item, kabilang ang mga magic weapon, mapagkukunan, at maging ang mga bangkay ng halimaw, at pagkatapos ay pagandahin ang kaharian. Bagong espesyal na kakayahan 2, ganap na pagtatanggol, ang espada ng pagpatay sa mga Diyos ay nagsasama-sama ng mahiwagang iba't ibang espasyo, gumagawa ng isang espesyal na mutation, at gagamit ng kakayahan sa espasyo para magbigay ng ganap na depensa para sa host. Pakitandaan ng host na sa tuwing gagamitin ang depensang ito, aabutin ng 1 taon upang muling maisaaktibo, at sa bawat oras na ito ay bubuksan, kailangan ng ibang espasyo upang muling maisaaktibo. Ang pagtatanggol na ito, na hinihiram ang kapangyarihan ng mga tuntunin ng langit at lupa, ay hindi papansinin ang lahat ng paraan ng pag-atake. At random na teleport ang host palayo.
Bagong espesyal na kakayahan 3, walang katapusang pag-unlad, dahil ganap na nilamon ni Megatron ang Godslayer Sword. Ang Godslayer Sword ay nag-synchronize ng patuloy na pagbabago ng kakayahan ni Megatron. At kasabay nito, ang Megatron ay naging espiritu ng Godslayer Sword. Ang Godslayer Sword ay magkakaroon ng posibilidad ng walang katapusang paglaki. Ang espesyal na cultivation function ni Megatron at ang Devo Uring ay ang mismong pag-andar ng Devo, ang mga katangian ng iba pang mga espesyal na sandata ng mahika. Upang ang Godslayer Sword ay magkaroon ng pagkakataon na makakuha ng mga espesyal na kakayahan. Sa pagtingin sa makadiyos na espadang ito, si Yezuan ay natulala lang. Itong makadiyos na espada, hindi ba't masyadong nakabitin, itong 3 bagong kakayahan ay sadyang mas baluktot kaysa sa isa. Lumalamon, ito ay maaaring naruroon, ganap na pagtatanggol. Huwag pansinin ang lahat ng pag-atake. Espesyal na code, may mas makapangyarihan bang paraan ng depensa kaysa dito? Siyempre, medyo masakit din ang limitasyon. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa isang taon, sabihin na lang natin kung anong klaseng space, itong bagay, posible bang magkaroon nito kung gusto mo. Siyempre, sa ganoong kakayahan, si Yezuan ay nasiyahan na. Sa sinabi niyan, maaaring siya na si Yezuan ay napakamalas, at paminsan-minsan ay nakatagpo siya ng ganoong uri ng pag-atake na talagang hindi niya kayang labanan. Paano kaya, tungkol sa walang katapusang paglago sa huli, si Yezuan ay mas walang kapangyarihan na magreklamo? Ito ay para lang sabihin kay Yezuan na mayroon lamang mas pervert, hindi ang pinaka-pervert. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Megatron ay hindi nilamon, ngunit sa halip ay nilamon ang Divine Sword at naging instrumentong espiritu ng Divine Sword. Bahay ba itong tirahan ni Megatron? Sa oras na ito, ang Megatron ay hindi lamang may kakayahang kontrolin ang Excalibur ng permanente, ngunit ang kanyang mga orihinal na katangian ay naruroon pa rin. Sa pagkakataong ito, kumita ng malaki. Kailangang matuwa si Yezuan, ang swerteng ito, walang sinuman. Siyempre, anong uri ng iba't ibang espasyo o katulad nito, hindi gustong malaman ni Yezuan ngayon, at wala siyang oras para malaman. Ngayon para kay Yezuan, ang pinakamahalagang bagay ay ang pumasa sa pagtatasa na ito ang susi. Napakatagal na mula noong pumasok siya sa assessment space, hindi alam ni Yezuan kung ano ang hitsura ng assessment beast. Malinaw, noong sumusulong si Yezuan sa pagkakataong ito, wala siyang nararamdaman ngayon, at hindi niya masasabing hindi siya makakalabas. Itinaas ni Yezuan ang kanyang mga paa at mabilis na kumilos patungo sa harapan, hinahanap ang kanyang target. Sa sandaling lumipat si Yezuan, ang mga taong nasa malayo sa kampo ng pagsasanay ay mas nasasabik sa oras na ito. Hindi nila naintindihan kung bakit nagawang patuloy na mapabuti ni Yezuan ang napakaraming kaharian sa napakabilis na panahon. Gayunpaman, hindi nila alam kung paano ito ginawa ni Yezuan. Sa katunayan, ang estado ni Yezuan ay napaka-espesyal, at hindi nila alam kung umiiral o wala si Yezuan, lalo pa ang pagsisiyasat kung paano ito ginawa ni Yezuan. 3 araw sa ilalim ng Heavenly God Realm, sa isang hininga sa first-rank medium God-human realm. Mayroon bang mas baluktot kaysa sa gayong pag-upgrade? Ang iba, ang pagsusumikap ay tumatagal pa nga ng daan-daang libong taon, at higit pa, sila ay natigil sa rurok ng mababang Heavenly God Realm habang buhay at hindi na maaangat. At kahit na ang buong kampo ng pagsasanay sa Mo Xiang ay ang pinakamakapangyarihang henyo sa kasaysayan, ito ay mag-upgrade lamang ng 3 maliliit na kaharian sa isang araw. Alam mo, sila ngayon ay nasa Heavenly God Realm, sila ay mga Diyos, hindi mga mortal. Kaya, ano si Yezuan? Hindi kaya binago niya ang pinakamataas na record ng buong training camp ng Mo Xiang. Ang listahan ng henyo ay na-update. Oo, napalitan na nga ang 3 major rankings ng training camp, total nag-improve naman ang lahat, kaya normal lang na magbago sila. Gayunpaman, ang listahan ng henyo ay hindi nagbago sa loob ng mga dekada. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, biglang nagbago ang mga bagay. Isang pangalan na 3 buwan pa lang nasa training camp ng Mo Xiang ang lumabas sa listahang iyon. Bukod dito, ito ay hindi lamang kasing simple ng paglitaw, ngunit direktang sumasakop sa unang lugar. Mo sa training camp, ang unang lugar sa listahan ng talento. Yezuan, biglang-bigla, hindi lang ang training camp ang nagdulot ng sensasyon,
kundi pati na rin ang maraming puwersa. Ang unang lugar sa listahan ng henyo, anong uri ng pag-iral ito, anong uri ng mga kwalifikasyon ito? Walang nakakaalam, ngunit ang parehong alam ng sinuman ay ang taong ito ay talagang hindi simple. 150 araw ang oras para sa pagtatasa, ngunit sa katunayan, maraming mga tao ang hindi gaanong tumatagal, at karamihan sa kanila, ang pagtatasa ay tumatagal lamang ng ilang araw upang makumplito. Ang oras upang pumunta sa kampo ng pagsasanay ay ilang oras lamang. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng misyon ay malinaw, at hindi ito ang unang pagkakataon na pumasok ka sa puwang ng pagtatasa na iyon. Siyempre, marami rin ang lumalaban dito, at may mga espesyal na pabuya pagkatapos ng pagtatasa, na hindi qualified para sa mga ordinaryong tao, ngunit para sa ilang mga tao, ito ay hindi maiiwasan. Sayang nga ngayong taon, parang ngayong taon, hindi pa tapos ang pinakamalaking reward, at napagdesisyonan na. Either you don't make the list, or if you want to be on the list, kakatayin ka. Kabanata 2157, Pagbabalik mula sa pagsusuri. Natatakot ako na si Yesuan lang ang makakagawa nito. Siyempre, may mga chismis din na dahil kayang patayin ni Yesuan ang listahan ng henyo sa isang araw ngayon, hindi ba kapag ang isa ay makakapatay ng dalawa pang listahan kung hindi siya mag-iingat? Siguro ang listahan ng combat power ay medyo nakasabit, ngunit ang listahan ng kapangyarihan. Dapat mong malaman na ang tunay na pagkakakilanlan ni Yesuan ay hindi pa nalalaman ng sinuman sa mga tao hanggang ngayon, at ang tanging alam ng mga tao ay ang kanyang relasyon sa Lingsuan Pavilion ay hindi pangkaraniwan. Kung talagang malakas ang tunay na pagkatao ni Yesuan, hindi ba kailangan niyang patayin ang listahan ng kapangyarihan na iyon? Ang tubang ay isang uri ng pabirong pangalan para sa kampo ng pagsasanay, at maraming tao ang magsasabi nito ng pribado, na nangangahulugan lamang na mabilis na mababago ang ranggo sa loob ng maikling panahon. Siyempre, sa pagkakataong ito, ang listahan ng mga patayan ni Yesuan ay ganap na napatay. Wasakin ang lahat ng mga henyo sa isang go. Ano ang lakas? Ito ang tunay na lakas, sino ang hindi kumbinsido? Kaya, kung mayroon kang kakayahan, maaari kang mag-upgrade ng 6 na kaharian sa isang araw tulad ni Yesuan. May makakagawa ba niyan? Matapos makalabas sa magkaibang espasyong iyon, maaaring talagang malas si Yesuan sa pagkakataong ito, at ang swerte ay nasa nakaraan, kaya mabilis niyang hinanap ang assessment beast at pinatay ito ng walang kaunting pananabik. Maaari itong ituring bilang pagkumpleto ng kanyang gawain sa pagtatasa. Bangungot. Isa itong bangungot na pagsubok. Gayunpaman, sa mga mata ng mga taga-suri sa training camp, ano ang naramdaman nila na parang naglalaro lang si Yesuan? Ang hindi maipaliwanag na pagpapakita ay tumigil sa lugar at hindi alam kung ano ang gagawin. Okay, bigla akong nag-upgrade sa first grade Middle Heavenly God Realm sa isang hininga, ibinaling ang aking ulo, at natapos ang gawain. Ano ito? Masasabing ito na ang pinaka hindi maipaliwanag at kahangahangang pagtatasa na nakita nila. Pero kahit ganon, wala silang lakas ng loob na magsalita. Ang unang lugar sa listahan ng henyo ay isang karangalan at isang pribilehiyo. Kapag lumaki na si Yesuan, walang nakakaalam kung anong uri ng katakutan ang mangyayari. Iniisip pa nga ng ilang tao na sa hinaharap, si Yesuan ang magiging pangunahing Diyos. Ang Panginoong Diyos. Ito ay isang walang katulad na makapangyarihang pag-iral sa mata ng lahat, at sa kanilang mga mata, ang Panginoong Diyos ang kanilang Panginoon, kanilang Emperador. Ang pagtatasa ay natapos na noon, ngunit hindi binalak ni Yesuan na sabihin na sinadya niyang umalis dito, dahil si Yesuan ay mayroon pa ring sariling mga plano. Sa mundong ito ng dilaw na buhangin, maraming kakaibang divine beast, bagamat hindi alam ni Yesuan kung ano ang mga divine beast na ito, ngunit hindi lang ito ang tamang kolektahin. Napakahirap ngayon ni Yesuan. Ngayon ay masasabing napakahirap na wala man lang siyang yaman sa kanyang mga kamay. Dapat mong malaman na noong nagsanib ang Megatron at ang Divine Sword ngayon, kahit ang mga Divine Crystal na pag-aari ni Yesuan ay nilamon lahat ng malinis, at si Yesuan ay isa na talagang kawawang multo. At walang nagsabi na hindi mo maaaring patayin ang banal na hayop dito at makakuha ng mga mapagkukunan. Dahil walang nagsabi nito, ibig sabihin, pinapayagan ito, kung gayon, natural na hindi ito pakakawalan ni Yesuan. Kolektahin lang ang soul shards. Pagpatay, palagi ang pagpatay.
Si Yezuan ay nasa napakadelikadong lugar ng pagtatasa sa antas ng bangungot, at siya ay walang katulad. Sa kakayahang magbabala, madaling maiiwasan ni Yezuan ang mga biglaang sakuna na iyon, upang si Yezuan, sa Jedi na ito sa paningin ng iba, ay hindi magkaroon ng kahit kaunting epekto. Ding, host, pakitandaan, isang malaking haligi ng apoy ang malapit ng lumitaw sa kaliwa. Kit Dad, haligi na naman ng apoy, ano na naman ang nangyayari dito? How the hell is everything? Yellow sand, kidlat, granizo kanina lang, makamandag na fog, tapos ngayon haligi na naman ng apoy. Bahagyang umakbang pakanan si Yezuan, at pagkatapos ay madaling umiwas, ngunit ang kanyang bibig ay labis na naguguluhan. Siyempre, kinakausap lang nito ang sarili niya, tutal hindi naman niya mapigilan. Siyempre, dahil natanggap ni Yezuan ang mapanganib na pinanggalingan na inaayos ng mga natural na alituntunin, sa katunayan, ang kapaligiran ng puwersang ito ay mas mabuti na. Kahit papaano, hindi pa nakita ni Yezuan ang pinakamisteryoso at makapangyarihang Void Rift. Dapat mong malaman na kapag hindi inalis ni Yezuan ang bagay na iyon, ang mga walang laman na bitik na lumalabas paminsan-minsan ay ang pinakanakakatakot. Ang bagay na iyon ay maaaring lamunin ng anumang nilalang sa isang iglap, at pagkatapos ay hindi ka nito iiwan ng mga buto. Kahit Diyos ka, hindi mo ito kayang labanan. Sa madaling salita, kahit malanghap ka at hindi mamatay, napakahirap bumalik. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang boses ang tumunog sa mga tainga ni Yezuan. Matatapos ang assessment in an hour, please be ready, after an hour, sa pilitan kang ita-teleport palayo. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na boses ng tagasuri ng kampo ng pagsasanay. Pagkatapos ng isang oras, hindi na magpapatuloy sa pagpatay si Yezuan. Isang oras ang lumipas sa isang kisap mata. Nang matapos ang oras, lahat ay nag-teleport. May mga kontento, natural, at may mga bumagsak sa pagtatasa. Para sa mga ordinaryong disipulong ito, ang ganitong pagtatasa, hindi banggitin ang pagpasok sa lugar ng antas ng bangungot, kahit na pumasok sila sa mahirap na antas, mahihirapan sila. Tila wala na ang 500 puntos ng ilang alagad. Maging ang mga natiwalag dahil dito. Okay, everyone, let's have a good rest. Bukas, may final assessment at awards. Ito ay isang pangkaraniwang kasanayan, dahil sinasabing si Mo Xiang ay nag-set up ng mga espesyal na parangal sa kampo ng pagsasanay, natural na ang mga parangal ay ipresenta sa publiko. Hindi rin pinansin ni Yezuan, at naglakad patungo sa kanyang silid. Ding, nag-uudyok ang system, lumilitaw ang lumilipad na usok sa likod ng host. Ngumiti si Yezuan, sa pagkakataong ito, ang babaeng iyon ay hindi maaaring lumitaw sa tabi niya ng walang malay. Lumingon si Yezuan, tumingin kay Feiyan, at pagkatapos ay nagsabi, paano ito, nakapasa ka ba sa assessment? Panipi, tinatanong ba ako ni Child? Bagamat ang maliit na babae ay hindi matalino, ang gayong pagtatasa ay tila mahirap para sa maliit na babae. Bahagyang ngumiti si Feiyan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, batid ni Yezuan na ang atensyon ng maraming tao ay nakatuon sa kanilang sarili, at ang pinakamahalagang bagay ay lahat sila ay babae. Anong nangyayari? Medyo kakaiba si Yezuan, at syempre, wala siyang sinabi. Tapos na ang assessment, hindi ka na nagpapahinga. Anong ginagawa mo sa tabi ko? Siguro ang anak ay dumaan sa pagtatasa, siya ay dapat na medyo pagod. Ang maliit na batang babae ay natutong magluto kanina, kaya't siya ay naglakas loob na gawin ito upang matikman ng bata. Hinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata, para lang dito. Naisip ng babaeng ito ang kanyang sarili na gumawa ng pagkain para sa kanyang sarili. Ito ba ang ritmo ng pagtrato sa iyong sarili bilang isang mahilig sa pagkain? Bagamat mula nang dumating ang babaeng ito sa panig ni Yezuan, si Yezuan ay talagang madalas na kumain ng ilang espesyal na pagkain, ngunit hindi ito ganoong ketiko, tama ba? Siyempre, dahil sinasabing may ganitong uri ng intensyon si Feiyan, hindi madaling tumanggi si Yezuan. Tumango si Yezuan at sumang-ayon sa pahayag ni Feiyan. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa harapan kasama si Feiyan. Yung lalaking yun, si Yezuan ba? Hindi nagtagal pagkaalis ni Yezuan, may isang tao sa di kalayuan na tumingin kay Yezuan ng napakalamig na mga mata. Ang taong ito ay hindi mula sa panlabas na kampo,
ngunit mula sa panloob na kampo, at siya ang orihinal na numero 1 sa listahan ng henyo. Siyempre, sa puntong ito siya ay pangalawang lugar lamang. Kabanata 2158, Pag-urong sa gabi. Inagaw ni Yesuan ang kanyang unang pwesto, at tiniis niya ito, dahil alam niya na ang mga nasa listahan ng henyo ay nasa lugar. Pero, ang hindi niya matanggap ay lumilipad na usok. Sa katunayan, nakita na niya ang tunay na mukha ni Feiyan, kaya, mula noon, ang taong ito ay nahuhumaling kay Feiyan at sinubukan ang kanyang makakaya upang makuha ang kanyang mga kamay kay Feiyan. Ito ang kampo ng pagsasanay, Feiyan, at kasabay nito, ito rin ay isang disipulo na tinitingnan ng kampo ng pagsasanay, kaya hindi niya magagamit ang malakas, pagkatapos, maaari lamang siyang gumamit ng ibang paraan. Gayunpaman, kahit anong paraan ang ginamit niya, hindi man lang siya nilingon ni Feiyan. Nang maglaon, nalaman niyang si Feiyan ang kasambahay ni Yesuan, kaya naisipan niyang kunin si Feiyan sa kamay ni Yesuan. Gayunpaman, bago niya ito masabi, binigyan muna siya ni Yesuan ng doll stick na may listahan ng henyo. Sa oras na ito, walang sinuman sa paligid ng lalaking ito ang nang-ahas na magsalita, dahil nakikita nilang lahat na siya ay galit. Yesuan, Yesuan, ang apelyido ay Ye, wala akong alam na makapangyarihang pamilya o kapangyarihan. Lingzuan Pavilion, walang pakialam si Prince Ben. Ang 7 prinsipe ng Divine Night Empire, Night Retreat. Anong uri ng pag-iral itong Divine Night Empire? Ito ang tanging imperyo na itinatag ng isang napakalakas na tao na isang general sa tabi ng pangunahing Diyos sa buong Masyang Pavilion 100 Realms, at ang background ay napakalakas na maiisip mo ito. Sa oras na ito, tiningnan ni Elishu si Yesuan mula sa malayo, at hindi niya alam kung ano ang kanyang pinaplano. Pagkabalik ni Yesuan sa kanyang silid, nakita niyang naglabas si Feiyan ng ilang sangkap mula sa Tiankunring. Alam mo, kapag nakarating na silang lahat sa mga Diyos, masasabing, hindi na kailangan pang kumain ng karamihan sa mga tao, ngunit kung tutuusin, marami pa ring ordinaryong tao sa kaharian ng Diyos, at natural na gustong kumain ng mga ordinaryong tao, kaya ang kaharian ng Diyos ay mayroon ding mga pisikal na bagay na kakaiba sa kaharian ng Diyos. Ito ba ang shadow grass? Ito ang Jingxiang powder. Libong lotus, bulaklak ng Baisheng. Girl, ang dami mo na bang nabili? Sa katunayan, ito ay tiyak na dahil ang mga Diyos ay bihirang kumain na ang mga Diyos ay natural na hindi kumakain ng pagkain na may mga espesyal na epekto. At sa sandaling ito, ang mga sangkap na ito na inilabas ng Feiyan ay pawang mga high-grade na miracle medicine, at ang kanilang halaga ay hindi simple. Binili mo lahat ng mga bagay na ito. Tanong muli ni Yesuan kay Feiyan. Oo, si Feiyan ay abala at nagsimulang maghanda. Nakita kong naglabas siya ng mahigit 100 dan furnaces ng sabay. Ang dan furnace ay orihinal na ginamit upang pinuhin ng mga table task o isang bagay. Gayunpaman, maaari pa rin itong gamitin upang pinuhin ang mga sangkap kung kinakailangan. Sa oras na ito, ang unang bagay na dapat gawin ni Feiyan ay pinuhin ang lahat ng mga sangkap na ito. Huwag tingnan ang tambak ng mga bagay na nakatambak sa harap ni Yesuan, ngunit, sa katunayan, ang mga bagay na ito ay talagang sapat na upang makapaglabas ng 3 o 4 na pinggan. Nang marinig ang sagot ni Feiyan, nagtanong si Yesuan, alam mo ba, noong binili ni Yesuan si Feiyan, alipin lang si Feiyan, kaya saan nakuha ni Feiyan ang pera para bilhin ang mga bagay na ito? Girl, saan mo nakuha ang Divine Crystal? Ang mga sangkap na ito ay tinatayang nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 banal na kristal. Sa pag-iisip ng tanong na ito, nagmamadaling nagtanong si Yesuan. Anak, huwag kang mag-alala, ang batang babae ay ipinagpapalit ng mga puntos, at bawat buwan ang bawat departamento ng kampo ng pagsasanay ay mag-oorganisa ng isang simpleng pagtatasa, at ang unang lugar ay makakakuha ng pabuya na 50 puntos, sa kabuuan ay 3 pagtasa. Iyon ay, maaari kang makakuha ng 105 puntos bawat buwan. Malumanay na sagot ni Feiyan. Gayunpaman, palaging nararamdaman ni Yesuan na may mali. Biglang may reaksyon. Sandali lang girl, ibig mo bang sabihin ay nanalo ka sa lahat ng 3 unang pwesto sa assessment? Dahil napakadali ng sinabi ni Feiyan at wala siyang pakialam, ngunit sinabi niya na siya ay isang sangkap na ipinagpapalit sa mga puntos, kung gayon isa lamang ang posibilidad.
Kung babalik ka sa Gangzi, mananalo ang batang babae sa lahat ng tatlong unang pwesto, kaya makakakuha siya ng 115 puntos bawat buwan, at ang mga sangkap na ito ay nagkakahalaga lamang ng 100 puntos sa kabuuan. Si Yezuan ay hindi nakaimik, hindi niya sinabi na si Feiyan ay hindi nakaimik dahil siya ay nagpapalitan ng mga puntos para sa mga sangkap. Ang susi ay ang sinabi ni Feiyan ng basta-basta, siya ang nanalo sa lahat ng mga unang lugar. Dapat mong malaman na maraming may kakayahang tao sa kampo ng pagsasanay na ito, at hindi maintindihan ni Yezuan kung paano maipanalo ni Feiyan ang tatlong una ng mag-isa. Dapat mong malaman na ang tatlong pagtatasa na ito ay mga komprehensibong pagsusuri sa kaalaman, at ang nilalaman ng pagsusulit ay kung ano ang iyong natutunan mula sa simula ng buwan. Sa madaling salita, ito ay kung gaano kalaki ang lakas ng bawat isa ay bumuti mula noong buwang ito, gaano man ito karami, basta ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat, pagkatapos ay maaari kang gantimpalaan. Speaking of which, hindi ba si Feiyan ang may pinakamaraming pag-unlad bawat buwan sa kanila sa ikapitong bahagi? Tulad ng para sa ikatlong pagtatasa, ito ay mas mahirap. Ito ay kabilang sa komprehensibong pagtatasa ng pagpapatunay ng lakas. Ang bawat tao ay ilalagay sa isang hagdan ayon sa kanilang kakayahan kapag sila ay pumasok sa kampo ng pagsasanay, at ang hagdan na iyon ay tinatawag na hagdan sa loob ng kampo sa kampo ng pagsasanay, dahil ang pagpili ng mga disipulo sa kampo sa loob ay nakabatay din sa pagganap ng hagdan sa loob ng kampo na ito. Sa hagdan ng panloob na kampo na ito, mayroong iba't ibang mga pagtatasa, kung saan ang pinakamahalaga ay ang labanan sa mga disipulo ng parehong kaharian, at ang pagsusuri ay isinasagawa ayon sa pagganap ng labanan. Hindi ba't ang Feiyan ay ang una rin sa kanilang unang bahagi in terms of comprehensive ability? Hindi ko ito nakita, ngunit ang lumilipad na usok ay medyo malakas. Dapat mong malaman na sa katunayan, si Yezuan ay hindi man lang nanalo sa unang lugar kahit isang beses, pabayaan ang una, ito ay karaniwang countdown. Ang komprehensibong labanan laban kay Yezuan ay madaling mapagtagumpayan, ngunit hindi nag-abala si Yezuan na lumahok. Well, mukhang minaliit talaga ni Yezuan si Feiyan. Hindi na nagsalita si Yezuan, ngunit pinanood si Feiyan na abala. Nakita ko na ipinakita ni Feiyan na ang asensya ng mga sangkap na iyon ay dinalisay ng tatlong kulay na banal na apoy, at pagkatapos, hinaluan ito ng banal na tubig at iba't ibang espesyal na pampalasa, at pagkatapos ay oras na para magluto. Gayunpaman, ang pagluluto na ito ay hindi katulad ng pagluluto gamit ang mga kaldero at mangkok. Una sa lahat, ang apoy na ginamit ay walang alinlangan na isang banal na apoy, at upang hindi mawala ang banal na kapangyarihan, ang mga kinakailangan para sa detalyadong kontrol ay napakataas, kaya't ito ay nagsasangkot ng banayad na kontrol ng banal na kamalayan, at ang isa pa ay ang mga propesyonal na pamamaraan at kakayahan sa loob. Masasabing kung gusto mong gumawa ng delicacy, hindi mo ito mapapalaki sa pamamagitan ng pag-uusap. Ito ay isang napakakomplikadong proseso, pinipino ang elixir. Pagdating sa paggawa ng magagandang pagkain, walang paghahambing. Gayunpaman, ginawa ito ng flying smoke. Makalipas ang halos isang oras, sa wakas ay inihanda ni Feiyan ang kanyang pagkain at dinala ito kay Yezuan. Anak, mangyaring gamitin ito ay dalisay na sinigang na puso, na maaaring permanenteng palakasin ang mga banal na kaisipan. Ito ang paghahanap na kahulugan, na gawa sa isang mataas na grado na sickang beast, at mayroon din itong tiyak na epekto ng pagpapalakas ng mga banal na kaisipan. Tungkol sa ulam na ito ay tinatawag na dragon at phoenix na sopas, at ito ay ginawa gamit ang isang 3 claw na gintong dragon at ang puso ng isang walang koro ng maliit na phoenix, na maaaring palakasin ang pangangatawan. Bagamat isa lamang itong mangkok ng lugaw at 2 ulam, halatang hindi ito simpleng bagay. Kabanata 2159, mga gantimpala sa pagtatasa. Tiningnan ni Yezuan ang pagkain sa kanyang harapan, ngunit siya ay natigilan. Mabuting tao, mayroon pa ring napakalaking katanji tangi. Sayo, hindi ka ba kumakain ito? Sa oras na ito, nakita ni Yezuan na si Feiyan ay naghanda lamang ng kanyang sariling pagkain, ngunit hindi niya ginawa, kaya agad itong nagtanong. Ang mga mahalagang sangkap na ito, paano mapapala ang batang babae na tamasahin ang mga ito? Bagaman ang anak ay makakain ito, ang maliit na babae ay may iba pang pagkain na ihahanda.
Dahil sa sagot ni Feiyan, bahagyang kumunat ang noo ni Yezuan. Nominally, mukhang si Yezuan ang may-ari ng Feiyan, ngunit sa katunayan, si Yezuan ay hindi kailanman naging alipin ni Feiyan, hindi pa banggitin, hindi pa siya nagbigay ng kahit ano kay Feiyan, ngunit ginagamit ni Feiyan ang kanyang ani upang gumawa ng pagkain para kay Yezuan. Siyempre, hindi masyadong bastos si Yezuan. Sabay na tayong kumain, ikaw ang gumawa ng mga bagay na ito, kung hindi mo ito kakainin, ako ang kakain nito mag-isa, hindi naman ako masyadong bastos. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Feiyan, at hindi niya alam kung ano ang iniisip niya, at pagkatapos ay sinabi. Mabuti pang kainin mo ito ng mabilis, kaya gawin natin, nangako ang maliit na babae kay Child na sa susunod ay maghahanda siya ng sapat na mga sangkap, at ang maliit na babae at si Child ay kakain ng magkasama, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sapat ang mga sangkap, kung gayon, patawarin mo si Child sa hindi niya pagsunod sa utos ni Child. Kainan lang ito, at ayaw talagang seryosohin ni Yezuan. Dahil sinabi ni Feiyan, hindi magalang si Yezuan. Hindi pa banggitin, ang sangkap na ito ay talagang makapagpapalakas sa lakas ni Yezuan, bagaman ito ay napakahina. Pero kung kakainin mo ito ng matagal, may isip mo. Hindi ka takataka na ito ay napakamahal, hindi lamang masarap, ngunit permanenteng nagpapalakas ng lakas nito. Natatakot ako na hanggat may lakas, hindi ka magiging magalang. Pagkatapos kumain, nagpahinga ng maaga si Yezuan, at umalis din si Feiyan pagkatapos ayusin ang mga gawaing bahay ni Yezuan. Kinaumagahan, dumating si Yezuan sa Central Square ng training camp. Usually kung may malaking event, dito gaganapin. Walang alinlangan, ang paggawad ng taunang pagtatasa ay natural na malaking bagay. Seryoso, matagal nang hindi nakakaranas ng mga parangal o anupaman si Yezuan. Ito ay hindi isang kampo ng pagsasanay, ngunit mayroong isang espesyal na bagay. Nakarating na ang lahat, ngayon ang annual reward time ko para sa training camp, ayon sa nakagawiang pagsasanay. Ang bawat taong unang nakakuha ng score sa assessment ay makakatanggap ng espesyal na reward. Gayunpaman, sa taong ito, may isang espesyal na tao sa unang bahagi, at ang kanyang reward ay kabilang sa iba, at ang pangalawang lugar ay maaaring makatanggap ng first place reward. Ang espesyal na taong ito ay si Yezuan, ngayon, igagawad ko muna ang super reward na ito kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, si Yezuan ay makakakuha ng 1,000 puntos, 1,000,000 divine crystal, at ang karapatang pumili ng anumang kayamanan sa unang 3 layer ng treasure pavilion. Hindi siya kilala ni Yezuan, ang taong nagsalita, ngunit nang matapos siyang magsalita, kumukulo ang buong parisukat. Si Yezuan na naman, naging una siya sa listahan ng henyo ilang araw na ang nakakaraan, at nakuha na niya ang atensyon ng lahat sa buong training camp, pero hindi niya inaasahan na ang award ngayon ay talagang super reward na natanggap niya ulit. 1,000 puntos, 1,000,000 banal na kristal, ito ay isang malaking kapalaran. Siyempre, ang ilang mga tao ay maaaring hindi minamaliit ang mga bagay na ito, ngunit ang buong lakas ng pagpili ng anumang kayamanan sa unang 3 layer ng Treasure Pavilion ay nagdudulot sa mga taong iyon na matukso. Ang Treasure Pavilion ng Moshang Training Camp ay may 9 na layer. Ngunit karamihan sa mga disipulo ay makapasok lamang dito kung sila ay mahusay na gumaganap, o makipagpalitan ng mga puntos para sa mga puntos. Ang mga bagay sa unang layer ay karaniwang nagkakahalaga ng 500 puntos upang ipagpalit sa isang piraso, ngunit ang pangalawang layer ay 5,000. Tulad ng para sa ikatlong layer, ito ay 50,000. 50,000 puntos, maraming tao ang nagsasagawa ng hindi mabilang na mga gawain, gumugol ng daan-daan o kahit libu-libong taon, at natatakot ako na 10,000 puntos lamang ang kanilang makukuha. Sa Divine Realm, ang ritmo ay mas mabilis kaysa sa una hanggang ika-8 langit. Sa ika-8 langit, ang 100,000 taon ay parang laro ng bata para sa mga pseudo-god at demigod na iyon. Gayunpaman, ito ay nasa banal na kaharian, ngunit maaari itong mangyari ng maraming bagay, at kahit na baguhin ang pattern ng banal na kaharian. Sa madaling salita, ang banal na kaharian ay lubhang mapanganib at hindi mapayapa. Ang mga Diyos at tao na maaaring mabuhay ng 10,000 taon ay napakabihirang, at ang mga maaaring mabuhay ng 100,000 taon ay bihirang mga buhay. Sa makatuwid, sa banal na kaharian,
ito ay lubos na nakasalalay sa swerte. Kung ikaw ay mapalad, maaari kang mabuhay ng mahabang panahon, at kung ikaw ay hindi pinalad, maaari kang mahulog sa loob ng 100 taon. Sa makatuwid, ang mga puntos ay napakabihirang sa training camp sa Mushang. Gayunpaman, itong si Yezuan ay direktang ginantimpalaan ng pagkakataon. Sa napakalaking reward, paanong hindi namumula ang mga tao? Gayunpaman, hindi lang iyon. Nang umakyat si Yezuan, narinig niya ang isang mahiwagang tunog ng divine voice. Ang reward para kay Yezuan ay pagdaragdag ng isa, para makapasok siya sa Illusory Shadow Pavilion sa loob ng 1 araw. Phantom Pavilion. Ito pala ay ang Illusory Shadow Pavilion, hindi banggitin ang isang ordinaryong disipulo. Sa pagkakataong ito, maging ang mga mentor na iyon ay natigilan. Wala pang nakakita sa may-ari ng boses na ito, ngunit alam ng lahat ang kanyang pagkakakilanlan. Siya ang battalion commander ng training camp na ito ng Mushang. Illusory Pavilion, iyon ang Illusory Pavilion. Ano ang Illusory Pavilion? Noong sinaunang panahon, mayroong hindi mabilang na mga supernatural na kapangyarihan, gayunpaman, karamihan sa mga supernatural na kapangyarihan na ito ay nawala. Gayunpaman, kahit na nawala ang mga supernatural na kapangyarihan, mayroon pa ring ilang mga bagay na napanatili. Ang ilan ay nakasulat na mga talaan, at ang ilan ay nakaukit na mga imprint. Kabilang sa mga ito, ang pinaka-espesyal at ang pinakamadaling makita ay ang pamana ng multo. Ang pagmamana ng multo, kahit naramdaman mo na, pero wala kang supernatural powers, marami pa rin itong benepisyo. Kung ano ang pinapangarap ng maraming tao ngunit hindi talaga makukuha, napakadaling makukuha ni Yezuan. Ang Phantom ay isang lugar kung saan hindi ka karapat-dapat na pumasok kahit na nagpapalitan ka ng mga puntos, at ang mga nakatapos lamang ng mga espesyal na gawain o nakagawa ng malaking kontribusyon sa kampo ng pagsasanay ang gagantimpalaan na makapasok. At sa katunayan, kadalasan, ang mga taong ito ay mga tagapayo. Si Yezuan ay talagang na-annotate sa virtual na anino. For a while, sino ba naman ang hindi mamumula? Gayunpaman, si Yezuan mismo ay hindi alam kung ano yun. Sa gantimpala ni Yezuan, para sa mga gantimpala ng iba, ito ay hindi gaanong mahalaga. Sa oras na ito, nagbago ang mga mata ng maraming tao na nakatingin kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, natatakot ako na sa buong training camp, wala nang hindi nakakakilala kay Yezuan. Siyempre, may mga hindi maiiwasang problema. Ang mga mata ni Yelixio ay labis na walang awa, at tumingin siya kay Yezuan na may layuning pumatay. Go, bigyan siya ng ilang kulay at ipaalam sa kanya kung kaninong teritoryo dito. Sinabi ni Yelixio sa isang tao sa tabi niya, ang taong ito ay isa ring disipulo ng panloob na kampo, kaya ang lakas na likas na taglay niya ay hindi simple. Bahagyang tumango ang lalaki, at naglakad patungo sa likuran, tila dumiretso sa pagkakaayos. Ang reward ay ipinamahagi, ngunit hindi umalis si Yezuan dahil may hamarang sa kanya. Yezuan, sumama ka sa akin, ihahatid na kita ngayon. Gusto mo bang pumunta muna sa Treasure Pavilion o sa Illusory Pavilion? Nag-isip sandali si Yezuan, at pagkatapos ay sumagot. Punta muna tayo sa Treasure Pavilion. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Yezuan kung ano ang impyerno ng Illusory Pavilion, kaya tingnan natin kung anong mga kayamanan ang naroon. Hindi nagtagal, dinala si Yezuan sa Treasure Pavilion ng training camp ng Mushang. Ito ay isang siyam na palapag na tore, na tinatakan ng hindi mabilang na mga pagbabawal, at binabantayan ng ilang malalakas na lalaki. Stop, ano pang hinihintay mo? Huminto ang isang gwardya sa harap ni Yezuan. At agad na tumayo ang mentor sa tabi ni Yezuan. Ang pangalan ng taong ito ay Yezuan, at pumunta siya dito sa pagkakataong ito para tanggapin ang kanyang gantimpala. Ikaw si Yezuan. Malinaw, narinig din ng gwardya na ito ang pangalan ni Yezuan. Tumango si Yezuan, at maingat na binilang muli ng gwardya si Yezuan, at pagkatapos ay sinabi. Sige, pumasok ka, sa unang 3 palapag, maaari kang kumuha ng kayamanan, mayroon kang 3 oras upang pumili, pagkatapos ng 3 oras, kailangan mong umalis. Okay, nakuha ko. Maikli ba ang 3 oras? Hindi ito maikli, hindi ito maikli, sapat na para kay Yezuan na pumili. Kabanata 2160, isang sinaunang barya na may kapangyarihan ng pananampalataya.
Dahil alam ng paliwanag na mas mataas ang sahig, mas maraming magagandang bagay ang naruroon. Pagkatapos, hindi magiging malabo si Yezuan, at dumiretso sa ikatlong palapag. Nang pumasok si Yezuan, naakit siya ng iba't ibang magic weapon. Pagkatapos pumunta ni Mo sa Treasure Pavilion ng training camp, maraming magagandang bagay. Ngunit sa kasamaang palad, si Yezuan ay walang masyadong tingnan. Dahil, bagamat maraming magic weapons dito, kung magagamit man sila ni Yezuan o hindi ay ibang usapan. Ding, System Prompt, Host pakitandaan, may nakitang espesyal na item na magagamit para lumunin ang espada ng mamamatay tao para mapahusay ito. Biglang tumunog ang prompt ng system, magagamit ba ito para palakasin ang Divine Sword? Parang hindi ibig sabihin na wala talagang maganda dito. Matapos ma-update at mapalakas ang system sa oras na ito, mas madaling gamitin, kung walang aktibong prompt, kung hindi ito maganda, mamimiss ito ni Yezuan. Sa ilalim ng gabay ng system, mabilis na natagpuan ni Yezuan ang kanyang layunin. Isa itong sinaunang barya. Oo, sinaunang barya, isang napakakakaibang sinaunang barya. Mayroon lamang isang kakaibang teksto sa sinaunang barya na ito, na hindi nakilala ni Yezuan, o walang nakakaalam nito. System, ano ito? Ding, ang system ay nag-uudyok, ang target ay itinalaga. Ito ay isa sa sinaunang 9 Spirit Divine Coins. Ancient 9 Spirit Divine Coins, ano ito? Naguguluhan si Yezuan dahil hindi pa niya narinig ang bagay na ito. System, maaari mo bang sabihin sa akin ng detalyado kung ano ang espesyal sa sinaunang barya? Ding, nag-prompt ang system. Pakitandaan na ang sinaunang 9 Spirit Divine Coin na ito ay hindi isang currency, ngunit isang espesyal na magic weapon. Kamukha lang niya ang kasalukuyang coin, kaya nakuha niya ang pangalan nito, at subukan, espesyal siyang ginagamit para mag-imbak ng mga faith point. Pananampalataya. Nang marinig ito, tila may naintindihan si Yezuan. Oo, ito ang kaharian ng mga Diyos, at ang malalakas na tao rito ay pawang mga Diyos. Diyos? Hindi ba ito isang bagay na dapat paniwalaan ng isang tao? Ngunit si Yezuan ay matagal nang nasa God Realm, at hindi pa siya nakarinig ng pananampalataya o anumang bagay. Bakit ganun? Patuloy na tumutunog ang prompt ng system. Ding, noong sinaunang panahon, ang bawat Diyos at hayop ay may sariling mga mananampalataya, at ginamit ng mga Diyos ang kanilang sariling mga kakayahan upang protektahan ang mga mananampalataya, at ang mga paniniwala ng mga mananampalataya ay ginawa ding mga espesyal na kapangyarihan upang palakasin ang mga Diyos, na siyang pangunahing dahilan kung bakit maraming mahiwagang kapangyarihan ang nawala. Gayunpaman, dahil sa ilang mga espesyal na puwersa at mga bagay, ang kasalukuyang banal na kaharian ay walang kapangyarihan ng pananampalataya. Ding, binabati kita sa host para sa pag-trigger ng espesyal na nakatagong paghahanap ng banal na kaharian at muling pagtatayo ng pananampalataya. Ang paghahanap na ito ay tinatanggap ng host bilang default. Ang gawain ay hindi sa pilitin, at walang mga pamantayan sa pagkumpleto at mga gantimpala. Ding, ang sistema ay nag-uudyok, ang muling pagtatayo ng pananampalataya. Ang lakas ng host ay lubos na lalakas, at inirekomenda na ang host ay gumawa ng lahat ng pagsisikap upang makumplito ito. Non-mandatory tasks, tsaka wala pang standards. Bahagyang natigilan si Yezuan, bihira ang ganitong gawain. Gayunpaman, napakalinaw na ng sistema na ang gawain ito. Para kay Yezuan, walang kaunting pinsala, mga benepisyo lamang, kung gayon, syempre, gagawin ito ni Yezuan. Hindi ba ito ay isang bagay lamang ng muling pagtatatag ng pananampalataya? Ito ay simple. Sa katunayan, ang mga taong iyon sa lumalamon na espasyo ni Yezuan ay maaari ding gamitin upang pasiglahin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, nang maisip ito ni Yezuan, narinig niya ang udyok ng sistema. Ding, mangyaring tandaan na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay nahahati sa dalawang uri, banal na paniniwala at mortal na pananampalataya. At ang halaga ay hindi pareho, mangyaring bigyang pansin ang host. Hindi kaya alam ng system kung ano ang iniisip nito, kaya nagbibigay ito ng espesyal na pahiwatig. Bahagyang natigilan si Yezuan, okay, mayroon pa ring dalawang uri ng damdamin at ang kapangyarihan ng pananampalataya. Siyempre, ang bagay na ito ay hindi isang simpleng bagay. Kahit na gusto ni Yezuan na gawin ito,
imposibleng makumplito ito sa maikling panahon, kaya ngayon ay inililipat pa rin ni Yesuan ang kanyang atensyon sa sinaunang baryang ito. System nga pala, sinabi mo na ang bagay na ito ay makakapagpalakas ng espadang makapatay ng Diyos, ngunit paano ko naiisip na ang halaga ng sinaunang barya na ito ay tiyak na hindi ganoon ka-simple, sayang bang gamitin ito upang palakasin ang espadang makapatay ng Diyos? Ding, ang sistema ay nag-uudyok, mangyaring tandaan na ang kapangyarihan ng pananampalataya ng bawat Diyos ay hindi magagamit ng ibang mga Diyos, bagaman ang host ay maaaring alisin ang kapangyarihan ng pananampalataya na iniwan ng iba pang mga sinaunang Diyos sa pamamagitan ng paglamon, ngunit maaari lamang itong mag-convert ng 1,10,000 nito. Hindi inirekomenda para sa mga host. Ito ay lumalabas na ito ang kaso, at tila ang kapangyarihan ng pananampalataya ay talagang hindi ganoon kadali. Okay, I see. Dahil wala nang anumang bagay na karapat-dapat sa atensyon ni Yesuan sa Treasure Pavilion, hindi na kailangang mag-antala ng oras si Yesuan, kaya diretsyong lumabas si Yesuan dala ang sinaunang baryang ito. Sigurado ka bang gusto mo ito? Iba ang tingin ng mga Treasure Pavilion guard sa mga bagay na nasa kamay ni Yesuan. Alam mo, hindi nila alam kung para saan ang sinaunang barya na ito, ngunit dahil naglalaman ito ng malaking kapangyarihan, inilagay ito sa ikatlong layer. Nang makitang hawak ni Yesuan ang sinaunang barya, syempre nataranta ang gwardya. Oo naman, gagawin ko ito. Kung ganoon, pagkatapos ay okay, maaari mong alisin ang mga bagay. Tumango si Yesuan at naglakad palabas, ngunit medyo malungkot siya sa kanyang puso. Tila ang kasalukuyang mga Diyos ay talagang ang kapangyarihan ng pananampalataya na halos nakalimutan na, at hindi nila alam kung anong kapangyarihan ang nilalaman ng mga sinaunang barya. System, alam mo ba kung ano ang dahilan? Ito ay nakatayo sa katwiran na kahit na ang kasalukuyang mga Diyos ay hindi kinokolekta ang kapangyarihan ng pananampalataya. Hindi sila dapat maging mangmang. Ding, ang sistema ay nagudyok. Sa simula, ang organisasyon ng pagpuksa ay gumawa ng maraming mga aksyon laban sa kapangyarihan ng pananampalataya. Kabilang sa mga ito, ang pinakamalaking tagumpay ay ang putulin ng mana ng kapangyarihan ng pananampalataya. At sa sadyang tulong ng ilang iba pang puwersa, ito ay humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Pagkasira na naman ng organisasyon. Ang organisasyong ito ay talagang malapit ng tumalon kapag nakatagpo ito ng isang malaking kaganapan. Ngunit ano ang halaga ng iba pang mga puwersa? Alam mo, kahit anong uri ng Diyos ito, maging ito ay isang demonyong Diyos o isang espiritong Diyos, ito ay maaaring maghintay hanggang sa ang kapangyarihan ng pananampalataya ay lumakas. Sino ang gagawa ng ganoong bagay na nakakapinsala sa iba at hindi kapaki-pakinabang sa sarili? Anuman siya, ang lahat ng ito ay hindi mabilang na taon na ang nakalipas, at napakalayo nila kay Yesuan. Naglalakad palabas ng Treasure Pavilion, muling dinala si Yesuan sa Illusory Shadow Pavilion. Dito, mayroong isang espesyal na pamana ng mga sinaunang bagay. Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Yesuan ay nasa kampo ng pagsasanay sa Moshang. Mayroon lamang 12 inheritance phantom sa kabuuan, at maaari lamang pumili si Yesuan ng isa sa mga ito, at ang iba pang inheritance phantom ay hindi pinapayagang makita. Ang bawat isa sa 12 landas ay hindi naintindihan ng sinuman, kaya pagdating sa 12 landas na ito, sila ay karaniwang pareho, at wala silang alam. Wala akong ibang alam kundi ang malaman na minana sila mula pa noong unang panahon. Kaya, alin ang pinili ni Yesuan? Bahagyang kumunat ang noo ni Yesuan. Sa pagkakataong ito, kahit ang sistema ay hindi siya natulungan, tutal, hindi alam ng sistema kung alin sa 12 mana ang mas maganda. Ikaw yan. Dahil hindi ito mapili ni Yesuan, bigla siyang pumasok sa isang mana.